Eto na nga mga chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Gilas kontra Angola game prediction. Ano ba ang kinakailangan nilang gawin? Pareho ngang bigo itong Angola at Gilas Pilipinas sa kanilang debut game ngayong FIBA World Cup. At ang tapatan na yan ng dalawang kupunan ay ang masasabi nating match sa Group A dahil hindi nga nagkakalayo ang ranking ng dalawa. Rank 44 ang Angola at rank 40 naman ang Gilas Pilipinas. Pero ano nga ba ang mga kinakailangang gawin ng Gilas para makuha ang panalo kontra sa Angola? Unang-una nga sa kanilang listahan ay umiwas syempre sa turnover. Sa nakalipas na laro ng Gilas kontra Dominican Republic ay napakaganda nga ng kanilang ipinakitang performance. Talagang nag-collapse lang ang Gilas dahil sa kanilang napakadaming turnovers. Nakapagtala nga sila ng 19 turnovers. Kaya naman nagawang makasurvive ng Dominican Republic. At yan nga ang kinakailangang maiwasan ng Gilas. Sa napakadaming turnovers ay wag si Jordan Clarkson ang pagdalahin nila ng bola. Nandyan naman si Kiefer Ravena na maganda, kaya mas mapapaganda kung magfo-focus na lang si Jordan Clarkson sa shooting guard position para maka-less turnover ang Gilas Pilipinas. Sunod sa kinakailangang magawa ng Gilas ay tulong galing sa mga bench players. Isa nga sa maling nagawa ng Gilas kontra Dominican Republic ay masyado ngang nag-rely si Coach Shot Reyes sa kanyang starting five. Halos wala ngang palitan at yan nga ang isa sa dahilan kung bakit nag-collapse ang Gilas sa fourth quarter. Marami nga players ang hindi nabigyan ng pagkakataon na maglaro, gaya na lang nitong si Renz Abando na po pwede sanang makatulong pagdating sa depensa, lalong-lalo na itong si CJ Perez na po pwede sanang makatulong pagdating naman sa opensa. More player rotation nga ang kinakailangang maipakita ni Chot Reyes kontra sa Angola, para na rin hindi basta-basta mapagod ang kanyang mga key players. Sunod sa kinakailangang magawa ng Gilas kontra Angola ay limitahan itong si Bruno Fernando. Sa mga hindi nga nakakaalam ay meron ding NBA player itong Angola. Yan nga ay itong NBA big man na si Bruno Fernando. Ang laro nga nito ay more on painted area at meron din itong outside shooting. Ang nakikita nga natin ngayon na po pwedeng bumantay kay Bruno Fernando sa loob ay syempre ay itong si AJ Edu. Napakaganda nga ng ipinakitang depensa nitong si AJ Edu kontra Karl Anthony Towns. At napakalaki ng tsansa na kayang-kaya rin itong madepensahan ang NBA big man na si Bruno Fernando. Dito rin natin ine-expect kontra Angola na mag-i-step up itong si Kai Sotto matapos mabangko kontra Dominican Republic. Ito nga ang pagkakataon ni Kai Sotto na maipakita na kaya nitong sumabay sa world stage. Sana nga lang ay hindi ito lalambot-lambot kontra sa mga big man ng Angola para hindi siya mabangko ulit ni Chot Reyes. Panghuli sa kinakailangang magawa ng ating pambansang kupunan ay huwag umasa kay Jordan Clarkson. Isa nga sa pinakamalaking naging problema ng Gilas kontra Dominican Republic ay masyado nga tayong umasa kay Jordan Clarkson. Alam natin ang laro ni JC. More on scoring talaga ito. Pero kahit na ganon ay kinakailangan pa rin ito ng tulong galing sa kanyang mga teammates. Hindi naman po pwedeng si Clarkson lang ang tratrabaho pagdating sa opensa. Kita nyo na lang yung nangyari kontra Dominican Republic. Noong ma-fall out si Jordan Clarkson ay wala na nga tayong naasahang scorer dahil kay Jordan Clarkson lang nakafocus ang ating opensa. This time kontra Angola ay hindi na yan po pwede dahil expected na nga na si Jordan Clarkson ang tututukan ngayon ng depensa ng Angola.
Kaya naman, kinakailangan nga ditong mag-step up ng ibang mga key players ng Gilas gaya na lang nitong si Kai Sotto na ine-expect ng lahat na maganda ang ipapakita ngayong FIBA World Cup. At tingnan na lang natin kung magagawa nga bang makuha ng Gilas ang panalo kontra sa Angola.